Nakikita ko diyan mayroon naman silang pagnanakawan. Yun lang yun. Formal nang isinusumite ng Department of Budget and Management o DBM sa Kongreso ang panukalang 7.2 trillion proposed national budget for 2027 na mas mataas ng 6% sa pambansang pondo ngayong taon. Alamin natin sa ulat ni Cresilyn Catarong. 7.2 trillion pesos ang panukalang budget ng pamahalaan para sa susunod na taon. Pangunahing nakatuon ang panukalang budget sa edukasyon, kalusugan, social protection, food security, infrastruktura, trabaho at disaster resilience. Nitong Martes, Agosto 11, formal lang isinumite ng Department of Budget and Management o DBM sa Kongreso ang 2027 National Expenditure Program o NEP. Ang NEP ang magsisilbing batayan ng Kongreso sa pagtalakay at pagbuo ng pambansang budget para sa susunod na taon. Katumbas ng panukalang budget ang humigit kumulang 21.7% ng Gross Domestic Product o GDP at 6% na mas mataas kumpara sa 2026 budget. Bahagi ng pagtaas ay dulot ng mga obligasyong kailangang pondohan ng pamahalaan. Kabilang dito ang mas mataas na National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Ika-4 na tranche na salary increase para sa civilian government employees sa ilalim ng Executive Order No. 64, salary adjustments para sa military at uniformed personnel, at iba pang umiiral na fiscal commitments. Sa sektor naman, pinakamalaki ang bahagi ng social services na umaabot sa mahigit 2.4 trillion pesos. Mahigit 1.8 trillion pesos naman ang inilaan para sa economic services o mahigit 277 billion pesos na dagdag kumpara sa kasalukuyang taon. Tumaas din ang kabuang pondo para sa health sector sa 1.06 trillion pesos. Dahil dito, umakyat ang health to GDP ratio sa 3.19% mula sa 2.68% kayong taon. Para naman sa infrastruktura, iminungkahi ang 1.467 trillion pesos sa ilalim ng Build Better More program. Katumbas ito ng 4.4% ng GDP at 178 billion pesos. Mas mataas kaysa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act level. Sa mga departamento ng pamahalaan, Department of Education o DepEd ang may pinakamalaking alokasyon na 976 billion pesos o 13.55% ng kabuang panukalang budget. Kasunod nito ang DPWH, DOH, DILG, DND, DOTR, PNR at LRTA, Agricultural Sector, DSWD, SUCs at CHED at Judiciary. Samantala, nasa mahigit 111 billion pesos ang proposed on-program appropriations o UA. Ayon sa DBM, ito ang pinakamababang UA sa NEP level mula 2019. Kasabay ng paghahain ng panukalang budget, binigyang diin din ng DBM ang mga safeguard na inilatag upang matiyak na maayos at transparent ang paggamit ng pondo. Nung tayo po ay itinalaga, na siguraduhin po na yung ating ihahandang budget ay malinis at masiguro na yung mga proyektong nakapaloob dito ay talagang naaayon sa ating pangangailangan. And when we talk about safeguards, hindi lang po tayo nakatingin dito ngayon sa implementation. In fact, we started our safeguards even during the budget preparation for this cycle of the budget for 2027. Mahalaga ang usapin ng transparency at safeguards dahil naging sentro ng kontrobersiya sa mga nakalipas na pambansang budget ang umano'y budget insertions. Kabilang dito ang mga pondong inilaan sa ilang infrastructure at flood control projects na nasangkot sa maaligasyon ng irregularidad. Dahil dito, sunod-sunod ang isinagawang kilos protesta ng iba't ibang grupo bilang pagkondena sa umano'y malawakang korupsyon sa pamahalaan. Kasabay nito, umigting ang panawagan para sa mas mahigpit na transparency, accountability at masusing pagsusuri sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa pagtalakay naman ng Kongreso sa 2027 NEP, inaasahang susuriin ang bawat alokasyon bago ito maaprubahan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresilyn Catarong, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Hindi pa rin nawawala dyan yung budget, Attorney Sal, for flood control projects, which they said na mas mababa daw compared sa nung 2019. Pero hindi lang yung DPWH ang may pondo ng flood control, Attorney Sal, kundi ang Congress mismo na umaabot din ng bilyon-bilyon, Attorney Sal. Ano pong masasabi ninyo sa budget for next year? Nakikita ko diyan mayroon naman silang pagnanakawan. Yun lang yun.
Ayan. Well, samantala, Attorney Sal, nagsampa ang Department of Justice ng grave threats case laban kay Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Ito ay kaugnay ng kanyang mga pahayag noong pang Nobyembre ng 2024 tungkol sa umano'y pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos Araneta Marcos at dating House Speaker Romualdez. Ayon sa DOJ, may prima facie evidence na may sapat na basihan upang kasuhan si VP Sara ng grave threat sa pamamagitan ng cyberspace sa ilalim ng Revised Penal Code at Cyber Prevention Act. Ito rin ang parehong insidente na kabilang sa mga aligasyon ng kasalukuyang impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Gayunman, iginiit ng DOJ na magkahiwalay at hindi dapat maapektuhan ng isa't isa ang criminal case at ang impeachment proceedings. Isang count ng grave threats ang isinampa na may itinakdang piyansa na 120,000 pesos. Samantala, sinabi naman ng abogado ni VP Sara na nananatili siyang presumed innocent at iginiit na may legal na usapin dahil ang parehong aligasyon ay bahagi nga ng impeachment case. Ito nga po ay isinampa ng DOJ kamakailan sa Quezon City Regional Trial Court, Attorney Sal. Kaya gaya na sinabi natin, kahit yung Article 4, wala rin yun. Kaya dapat walang impeachment. Kung gusto nila magdemanda ng regular na demanda, yun ang dapat. Yun sa hukuman. Hindi impeachment. Ayun. Yan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang issue, ito mainit din na issue, Attorney Sal, dahil kinwestiyon ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na nagsimula itong proyekto sa Davao, Attorney Sal, itong Peoplesville Housing Project nung siya pa ay mayor ng Davao City. Pinakita ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga dokumento nagsasaad na ang development permit ay inilabas noong July 18, 2023 habang yung certificates of registration para sa Peoplesville 1, 2 at 3 ay inilabas pa noong Hulyo ng taong 2024. Itong Peoplesville, Attorney Sal, ay isang 14-hectare condominium type housing project sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Ayon sa palasyo, mahigit 2,600 housing units na ang natapos at 4 pang gusali na may 400 units ang kasalukuyang ginagawa. Hinikayat naman ni Yuse Castro ang publiko na maging mapanuri daw sa mga nagkiklaim ng credit sa mga proyekto ng gobyerno at iginiit na ang mga pabahay para sa mga benepisyaryo, hindi para sa sino mang gustong magpabida. Pero itong proyekto ito, Attorney Sal, ay talagang sinabi ni VP Sara na nagsimula nung time na siya pa ang mayor, around 2019 to 2020, Attorney Sal. Ano nirereklamo ni Clara tungkol dyan sa project na yan? Doon po sa naunang komento ni VP Sara, Attorney Sal, nung panahon na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City, at yun nga, isa sa mga nabisita ni PBBM ay yung housing project doon. At hindi ko rin maintindihan, Attorney Sal, kasi kung isipin mo, nagsimula nga talaga yung project noong time pa ng before nung pandemic. Pero yun nga, kamakailan lang din ay nilabas din ni Yuse Claire Castro yung mga dokumento na naaprobahan na yung mga proyekto. Ano pong Una-una, kanino bang proyekto yon? Sa national government o sa city government? Number 2, ano ba ang nangyari doon? Kulang ba ang completion o hindi? Dahil kung national government yan, o hindi si Inday Sara kung hindi ang national nung siya ay mayor pa. Pero under din sa nung panahon ng time na Pangulo pa po si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Attorney Sal. Even then, ang pinag-uusapan, yung ba, responsibilidad ba ni Inday Sara? Gusto kong malaman, national project ba yan o project ng city government? Apparently, national yan. So kung hindi natapos yan ng panahon ni Presidente Duterte, dapat by this time tapos na yan. 4 na taon na sila dyan. Yun nga, Attorney Sal, dahil nga, kung iisipin nyo po, ngayon pa lang po medyo binalikan or tiningnan ni Pangulong Bongbong Marcos itong proyekto na nasimulan nung nakaraang pang administrasyon. Kaya marami ang nagtataka, Attorney Sal, bakit ba nagre-react si
Yusek Claire Castro regarding sa yung mga dokumento, mga papeles na tungkol po sa proyekto na naaprubahan. At kasalukuyan pa rin tinatapos yung iba. Ito pa Attorney Clara, yung yes. pag-react ni Clara, huwag na tayo magtaka dyan. Yan ang trabaho niya. Kahit na anong kabalbalan na sasabihin niya, kasama yun sa trabaho niya. Ayan. Maraming salamat po Attorney Sal. Samantala ito pa isang issue Attorney Sal dahil